Sa puntong ito, makasama din po natin si Ginoong Federico Derek Anido. Siya pong head ng City Disaster Risk Reduction and Management Council. Magandang hapon po. Good afternoon po. Apo, sa ngayon ho, after Yolanda, ano po yung parang naging long-term plans po ninyo para maging handa ito pong mga residente ninyo dito? Main concern ho talaga namin, pinaghahandaan po na talaga po ng city government po, especially the CDRMC, is shelter. Apo. As of now ho, ang move ho talaga namin ay mailipat ho, especially yung mga nakatira po sa tents. Malipat ho namin ng safer po na location which is in the north. Right now po, the city government and other international organizations have already donated temporary houses. The city government is already building, we're planning to build at least 1,000 houses for some of the families in the tent cities, no? Yun talagang main concern namin ngayon kasi habang nakatira sila sa danger zone po, medyo delikado po ang lagay. Lalo na ho ngayon na palapit na po yung rainy season, so dapat ho namin paghandaan. So isa pong ginawa ho naming activity ho, ngayon ay in-involve na ho namin yung mga barangays po. Last month we started, ginawa ho namin, nag-train ho kami ng mga disaster teams ho sa mga barangays. We started with the whole barangay of San Jose. So what we did, nag-train ho kami ng mga tao ho sa barangay para maging trainers din. So in the absence po ng CDRMC, kasi alam niyo no, limited ho din ang personnel namin. So mismo sa barangay ho, meron na ho silang team doon na talagang fully dedicated for disaster preparedness po at saka education and information dissemination. Opo, lalong ngayon, nabanggit nyo nga ho na palapit na yung tag-ulan. Baka next week, declare na ng tag-ulan na pag-asa. Kaya nga po eh. So, as of now, kasi talagang medyo hirap din kami. Ang City Government of Tacloban, financially, medyo unstable pa ho kami ngayon. Depending din ho sa mga donations na kukuha namin. Actually, mga pinagagawa ho namin mga bahay sa North ay galing ho sa mga donations na nakukuha namin. Na nanggaling din po sa mga ibang LGUs ho na nag-donate sa amin. Simula ho nang nangyari po yung Yolanda. Ito pong mga bahay na ginagawa nyo, ano po ito, mga ordinary na bahay o meron ng study sa likod ng mga bahay na ito na mga parang typhoon resilient o resistant? Ganito po kasi, ang ginagawa, tinatayo ho namin ngayon po kasi immediate hong kailangan natin eh. Dalawa po yan eh, what we need and what we want. Of course, we want permanent shelters. Pero at the end of the day, medyo matagal po hong ma-achieve yun. Although, in fact, ang GMA Kapuso Foundation, nagtatayo ho ngayon doon. At saka, meron pang ibang mga organizations po. So, ang ginagawa ho namin ngayon, temporary shelters po. Pero mas in-improve ho namin kaysa compared sa mga bunk houses. So, ano po kaibahan? May sarili po silang mga CR. Hindi po common yung CR. May sarili po silang mga kusina. At saka medyo hiwalay po yung mga bahay sa isa't isa. So may spaces po. Ang kagandahan lang po sa North kasi, storm surge proof po talaga doon. Walang landslide doon sa location namin ay wala pong landslide. Wala pong storm surge, pero siyempre ang hangin hindi natin maiwasan. Pero at the meantime, mas gusto naming malipat muna sila doon kaysa naman magtayo sila ng shelter dyan po sa danger zone. Paano po yung mga nagtayo ulit sa danger zone? I-demolish ba yun? Ganito po kasi, hindi naman po namin basta pwede silang tanggalin hanggat wala kami pinanglilipatan. Hindi naman po natin pwedeng ilagay sila sa kalye. So kami naman po, in fact, ang city government po, every week and Friday, Saturday and Sunday, mga empleyado po, lahat po pumupunta po sa North, tulong kahit lahat doon nag-aaral na magkarpentero eh. Makatulong lang para mapabilis lang po namin kasi ang target ho ni Mayor Alfred Romualdez before the end of June makalipat na ho kami ng mga tao galing po sa tents. Kasi naintindihan naman po namin na kagustuhan man ng national government na mapadali ho po yung tulong sa amin, pero alam naman po natin hindi lang naman Tacloban City yung tinamaan ng Yolanda. Saka previously meron din mga probinsya tinamaan din ng Pablo at so, katakot-takot din po ang problema nila.
So marami ho talagang kailangang ayusin. So kami na we took the initiative, si Mayor po namin took the initiative na maggawin na lang namin yung bahay doon. Anyway, pag naprobahan po yung funds for Tacloban, at least malaking tulong din po yun for Tacloban City. Maraming salamat po sa pagkakataon. Sa Ginoong Derek Anido, siya po ang City Disaster Risk Reduction and Management Council Officer.